Hello, hello, hello. Good afternoon. Good afternoon sa mga nanonood man nito ngayon. So, especially sir, good afternoon sir. So, for today's agenda is magne-network tayo na final requirements natin ngayon. So, ang network natin is nakabase sa tanong na gagawin natin ngayon. So, babasahin ko po muna yung tanong at i-analyze natin for us to understand if ano po yung i-network natin. So, hanapin ko lang po yung GC namin, final requirements. Yan. So, ito yung tanong. Sabi dito, sa number one question is, are 20 available computers unit, 3 routers, and 3 switches. In order to connect the 3 routers, you have to use the following IP address, which are 192.168.50.0 and 192.168.60.0 with corresponding neighbor value of 20, 30, and 60. So, how you are going to connect the devices if the computer use class A, B, and C? So, ayun yung question. So, ano pong hinihintay natin? Let's go! First, we're gonna open Cisco Packet Tracer. Yan. So, ayan guys. So, makikita nyo, wala pa po siyang kalaman-laman. We need to input. Siyempre, i-input po tayo ng routers, which is ang gagamitin nating router is yung PT router. So, wala naman po naka-indicate dun sa kung na anong, if ever na anong gagamitin. So, mag-PT router po tayo. So, sa switch naman, gagamit tayo ng 2960. So, bakit nga ba tayo gagamit ng 2960 kesa sa PT switch? So, ang 2960 kasi na switch po is madami po siyang cable or port na cable daw. Madami pong port na pwedeng isaksak sa kanya or madaming PC ang pwedeng kumunik po sa kanya. Nasa kahit 20 ata na PC pwede sa kanya. Sa PT switch po kasi is limited lang. Nasa 4 lang ata yung maximum niya na pwedeng um, kumunik po. So, yan. So, gagamit po, we are going to use 2960 switch. So, yan. Sa computer naman, ilalagay po tayo ng 7. Po, medyo matrabaho po. Kasi madami po tayong i-design na yan. Ayan. Pero input na muna tayo. Tapos explain na lang po natin paano natin sila kukunik. So, ayan. Sa cable naman, nagamit tayo ng straight through cable. Maglagay lang tayo. Pass into net. Ayan. Pass into net. Kabit-kabit lang po tayo. Sa internet. So, ayan, nakonect na natin yung PC sa 2960 switch. So, as you can see, 7 po yung nilagay po natin dito na PC. So, connect muna natin yung switch to router naman. So, ang gagamitin din natin sa switch router, syempre, if you want to connect different devices, syempre gagamit po tayo ng straight through cable. So, ayan, gagamit po ulit tayo. Gagamitin natin fast internet lang. So, ayan. Same price, ano na lang po siguro fast internet din. Nakadepende naman po sa inyo yan. So, ayan. So, maglagay na po muna siguro tayo ng ano pa, iba pa pong design. PT router. Speaker router ulit. Sensya na po, medyo maingay po dito. Nag-init po kasi sa loob. Switch. Maglagay po muna tayo para po madali na po yung session natin mamaya. Isa-isahan na lang po. So, dito po sa, sa router 1, siguro maglalagay po tayo ng 6 para po hindi magulo yung design natin. Ayusin na lang po natin yung design mamaya para po okay. Siyempre, connect na din po natin. Parang gaya lang po kanina. Connect lang po. Mas mabilis lang. Para mabilis na po mamaya mag-configure. Physical muna. Para hindi magulo yung arrangement. Yan. Hindi ko pa po pala nasabi, ang gagamitin pala po nating uh, this one, dynamic routing protocol is BGP or Border Gateway uh, Protocol. So, ito po yung siguro yung pinaka mahirap sa routing, ano natin. So, yung mga ibang ano po kasi medyo mabilis lang. Pero ito po medyo tricky. Ganito lang po natin. Tapos internet one na lang po siguro. Pagila naman po.
Wala pa tayong na-insert na PC. So, siguro sa kabila naman po, 7 na lang po ulit. Parang para balance po. Dito ilagay. Ayan. Ayan. Oo. Hindi na huli mo. Arrangement. Ganito na lang po yung design. So, ayan. Yan po ayusin natin. Maganda po yung design natin. Para makikita niyo po, no, para siyang star topology. Yan. Yan. So, connect lang din po natin sila using our straight through cable. Sana hindi malobat tong laptop natin. Kasi medyo mahirap po mag-configure ng BGP. Ang dami pong i-code. Pero if alam niyo naman po yung flow, mabilis lang po. And then, syempre pag nakinig po kayo kay Sir Rod, which is magaling naman po siya magturo, and na-explain niya naman po ng maayos, gagawa niyo po. Diba, Sir? Siguro gagamitin natin dito is, ano nagamit natin? Siguro fast internet 1 na lang. Kasi nagamit naman na natin dito is, depende naman kung ano yung nagamit natin. So, ayan. Let's go. So, first, maglagay po muna tayo ng IP address. Which is sabi kanina sa problem na dapat daw ang gagamit ng is A, B, C na class. Ang ginagamit ko na class. So, dito po sa class A, which is dito sa router 0, gagamit po tayo ng class A. So, input lang po tayo ng IP address which is 10.0.0.2. Yan. So, makikita nyo po, subnet mask, A na po yan. Then, maglagay lang din po tayo dito para madalian na ng gateway. 10.0.0.1. Bakit po 2 ang inuna natin sa IP address tapos sa gateway 1? Para po, always naman po yun. Pag sa default gateway, always 1 naman po yun. Yun po yung turo. So, follow na lang po natin. Para po madali, lagay na natin dito sa fast internet 0 yung default gateway, which is 10.0.0.1. Yan. Ngayon na po natin siya i-on. Lagay na po muna tayo ng, para madali ko na lang po. 3, Ctrl-C, Ctrl-V na lang po yan para mabilis lang po tayo maglagay ng IP address. Ctrl-V, 4, 4 na ba ito? 2, 3, 4. So, 5. Ayan. Ctrl-V, 5. Ctrl-V, 1. So, medyo matrabaho lang po kasi siya. So, kasi madami pong PC ang kailangan nating lagyan ng IP address. Pero okay lang po yan. Meron naman pong Ctrl-C, Ctrl-V, copy paste. Ctrl 7, 1. Ito. Tapos 8. 12. Yan. So, as you can see guys, nalagyan na po natin sila ng IP address. Ilalagay naman po natin dito. Ay, nalagay na po lang natin. So, i-on lang natin yan. As you can see guys, nag-green na siya. Then, mamaya na po natin siya lagyan ng, so yan, maglagay po muna tayo ng IP address. Yan. Sa router 1 naman, maglalagay tayo ng class B. So, 172.168.0.10.2. Ganun lang din po ulit. Okay lang yan. Ctrl-C. Para mabilis po ulit tayo magtrabaho. Ctrl-1. Yan. So, 2, 3. 1. Stop. 3, 4. Medyo nakakalito po yung mga numbers dito. Natin mindful po tayo. 2, 3, 4, 4, 9, 5. 5, 1, 5, 6, 6, 7, 6, 7. Okay, 7. Sana po, gumana. Kasi nakailang ulit po ako kanina. Turn off disk ko po siya. Medyo mahirap po. So, dito na lang po natin siguro siya. Kasi,
Hmm, hmm, okay. So, dito po din, maglalagay po din tayo. So, class C naman, maglalagay tayo 192.168.100.2. Yan, C. So, maglalagay lang po tayo dyan. Yung default gateway, 14, 3, 3, 4, 4, 5, 1. So, yan, malapit na tayo matapos. Almost there. 5, 6. Yan, 6, 7. Trabaho po. Ano po? Oh, this is not ready to use in the network. Oh, this is kamali tayo. Essential. Is 8 na sana to. Essential guys. Kamali tayo. Hindi po na hindi po natin maaasahan na magkakamali. So, tao lang po. Kakamali din po. So, maglalagay na po tayo ng serial DCE, which is we're gonna use serial 2/0. Pagkan po natin. Connect. Boot. Then, connect. So, wala na po. Nagamit na po yung serial. So, serial T. Yan. So, na-connect na po natin sila. So, punta na po tayo sa serial 2. Is dito na po yung maglalagay po tayo ng IP address ng nakalagay naman po dito na yung given is in order to connect the three routers, you have to use the following IP address, which is 192.168.50. So, ayan, ilalagay lang po natin siya sa serial para magka-connect po sila. Again po natin, 192.168.50.2. Yan. And then, syempre, papalitan po natin ng clock rate. Ayan. And then, palitan po natin din to kasi nakalagay po doon na with corresponding neighbor value ang palitan po natin ng 20. Ayan, kung lang po. Ano po yan? Hindi naman po tayo. Serial 2 ulit. Paglalagay po natin dyan is 192 ulit para magka-connect. 192.168.50.3 kasi nagamit po natin yung 2 kanina. So, dito naman po is 30. Is the clock rate. Okay. And then, siguro dito sa palitan na din po natin siya ng 20. Yan. As you can see guys, nag-green na sila. Yan, green na po. Dito, plus internet 0. Yan. Pinalagay po natin dito is yung 192.168.60.2. Yan. Or we're gonna use 3. Ayan. Ito naman, 60. Clock rate. Yan. On. Plus internet. Hindi ko pa nalagay yung default gateway. Tapos, nagkamali tayo dun. Okay lang. Ano na yun? Default gateway na 192.168.100.1. So, pilitan po natin siya ng 60. Saan lang po? Kita niyo po, nag-green na po. Yan. Okay na po yan. So, balik ulit tayo dito. Is serial. Serial 3. Lagay lang din po natin yung connection nila. Para mag-connect 192.168.60.2. Kasi nagamit na po natin yung 3. Yan. Clock rate po ulit. 1. Tapos palitan po natin siya 60. Yan. As you can see guys, nag-green na po. So, dako naman po tayo. We're going to configure. She's using CIL. So, enter. Put exit. Yan. So, mag-exit. I'm gonna put router DGP. Kung ano po yung pino-configure natin is the router 0 and ang neighbor niya is 20. Yan. Enter. Network. Sa network po, i-identify po natin kung ano po yung nakakonect sa kanya, which is the router 1 and then the PC. Ayan. So, lagay lang po natin. Ano po yung nilagay natin doon? 10.0.0.0. Yan. Bakit po 0? Kasi ito po yung base. Base po, yan. Lang po sure kung yun po yung tawag doon. Basta 0 po yun. And then, enter. Network po ulit. Network. Nilalagay lang po natin yung kung ano po yung ginamit natin para mag-connect sa dalawa, which is the 192.168.60.2.
192.50.0. So, as you can see guys, nalagay na po natin ang network nila na nakakonect po sa router 0. So, enter lang po, enter, and then yung neighbor po nila, lagay lang po natin, neighbor, space. Be mindful din po sa spelling kasi hindi po tatanggapin ni CL. So, neighbor, kung ano po yung neighbor nila, ano po yung kapitbahay niya. So, ang kapitbahay niya is itong router, router 1, and then the PC. So, ilagay lang po natin, 192.168.50. So, ang ilalagay na po natin dyan is hindi na po siya 0. Ilalagay na po natin yung true value niya. So, ano po yung true value niya? Which is 3. Lagay lang din po natin, remote as, kung ano po yung neighbor, neighbor number niya, which is 30. 30. Enter. Ito po, neighbor. Lagay naman po natin yung IP address ng computer or ng PC. Neighbor 172.168.10.2. Remote as 30. Oh, tayo space. 30. Ayan. As you can see guys, okay na. Exit lang tayo. Exit. So, ayan. Dito naman po sa kapila. L. Parang ganun lang po. Enter. Exit. Router. BGP. Kung ano po yung kina-configure natin, which is 30. Nilagay ko yung natin. Okay. Network na po. Network. Kung ano lang din po yung nakakonect sa kanya, which is the router 0 and then the PC. Ayan. Ito po. PC. So, lagay lang po natin. Base form ko. 172. Unahin na po natin yung PC. 172.168.10.0. Enter. Ayan. Network. Network.192.168.50.0. Ayan po. Kasi ito po yung connect sa kanya. Which is yun po yung nagko-connect sa kanya yung dalawa. Enter lang po. Enter. And then, input na din po natin yung neighbor na. Sorry. Spelling. Neighbor. Neighbor. It's a true value. 168. 016. 192.168.50. Or gamitin na lang din po natin para yung PC na po unahin natin. Which is 10.0.0.2. Remote as 30. Enter. Neighbor po ulit. Which is the router. Neighbor 192.168.50. Kung ano po yung ano niya, which is 2. Remote as 20. Enter. Ayan. If makikita niyo po yung ganyan, masyado po kasi mabilis yung clock rate natin, kaya nagaganyan. Enter lang po ulit. Tapos, arrow down, arrow up. Ayan. Ano po ulit yan. Enter. Okay na po. Exit. Ayan. I-try po natin kung pwede siya. Sana pwede. In progress. Siguro failed muna yan. Saka po. Yan. As you can see, successful na po. Okay na po siya. Yan. Try po natin sa kabila. Progress. Hintayin lang po natin. Delete. Kasi, shadow po ano. Yan. Successful naman po. Okay na po. So, dito naman po tayo sa router 2. Which is, ganun lang din po yung gagawin natin. Kung ano po yung ginawa natin sa router 0 and router 1, ganun lang din po yung gagawin natin. So, papakita ko po sa inyo. CIL. Enter. Exit. Router. BGP. Kung ano na po yung ano niya, 60, which is 60. Network. Kung ano po yung nakakonect sa kanya, which is router 1 and yung mga PC. So, ano po yung pinaka-connect nila, which is the 192.168.60.0. Enter. Network ulit. Network. Dot, 192.168.100.0. Yan. Enter. So, mag-neighbor na po tayo. Neighbor. So, pasensya na po kung medyo maingay. Ganito lang din po kasi sila dito. So, pag pupunta po tayo sa loob, baka mag-overheat po yung laptop. So, hindi po natin magawa yung final requirements natin. So, pasensya na po if maingay po. Patapos na din naman po tayo so far na maging successful po yung video na to. And wala mangyaring hindi inaasahan. So, let's go. Go back to the topic. So, yun. Neighbor. Kung ano po yung neighbor niya or kapitbahay niya, which is the router 1 and the PC. So, lagay po lang po natin yung value na PC. Siguro PC na po yung unahin natin, which is the 172.168. Then 2. Remote as kung ano po yung ano niya, which is 30. Tama po ba? Enter. Tinanggap naman. Neighbor. Then yung router. So, ano lang po yung nagpo-connect sa kanya, which is 192.168.60. Yan, kalimutan ko yung 2. 2 to. Kasi 2 yung ginamit natin.
Siguro wait lang po, nakalimutan ko yung pinag-connect natin yung dalawa. So ayun, 2, tama ako. Try po natin 2. Yan, remote as 30. Enter. Yan, tinanggap naman po, XC. Ayan. Tapos na po tayo mag-configure dito sa router 2. So, dito naman po is yung i-connect naman po natin ngayon yung router 2 sa router 1 para po if magsisend po tayo ng message is tatanggapin niya po or magiging successful. Kailangan po kasi yun, kunwari, kumbaga, continuation po ng configuration natin. So, pinaput na po tayo dito. Sa L ulit. Exit. So, exit. Router. BGP. Ano po ulit to? 30. Enter. And then, network. Kung ano po yung pinagkukonekan nila, which is the 192.168.60.0. Enter. Neighbor na po ulit. Neighbor na po agad tayo kasi kaano naman na po natin yan. Nakonect na po natin. So, hindi na po natin kailangan gawin yan. So, neighbor na po agad. Neighbor. And then, kung ano po yung katabi niya, which is yung router 2, and then yung mga PC. So, pwede lang po natin yung value ng PC, which is 192.168.100.2. Remote as 60. Yan. Kasi yun po yung pinakonfigure natin. Neighbor, ulit po neighbor, and then yung router naman, which is 192.168.60, kasi yun po yung given. Huwag po natin kakalimutan. And then, kung ano po yung ano niya, which is 3. Tapos, remote as 3 po yun, kasi 2 po yun. Tama ba? 60. Enter. Ayan, na ganun po ulit, enter lang ulit. Tapos, arrow down, arrow up pala. Enter. Ayan, okay naman po, exit. Enter lang. So, ayan. Okay na po. So, tingnan na po natin if pwede na po. 0. In progress, hintayin lang po natin. Saka, ayan, successful na po, as you can see. Ayan, tingnan po din natin dito sa kabila. Tinatanggap niya. Ayan, successful naman po. Delete po natin para makita nyo ng mas malinaw. Ayan. Ayan, successful naman po siya. Tingnan po natin. In progress, hintayin lang po natin. Mag-fade lang po yan kasi hindi pa po medyo mahina. Ayan, successful naman. So, try din po natin dito sa support. In progress, delete lang po natin. Support. Ayan, successful naman po. Bilangan po. Progress, delete lang po. Ayan, successful naman po sila i-configure natin. So, ayusin na lang po natin yung design. Ayan, tapos ganda. Ayan, pasensya na po. Madami pong maingay dito sa bahay. Ayan, pasensya na po. Pasensyahan nyo na po. Ayan, naririnig nyo naman po. Ayan, nyo? If naiintindihan nyo po yung dialect po namin dito, pasensyahan nyo na po. So, ayan, pasensya na po guys. Medyo maingay po dito sa bahay. Pagpasensya nyo na po. Ayan. Ayusin lang po natin yung design. Para po yung design natin as a feature. Ayan. So, that's all. Sana nakatulong ako and hopefully na nakatulong po ako if sa inyo. And sir, sana po na explain ko naman siguro na maayos sir. And then if na ano ko naman po, na-configure ko naman po siya ng tama. Sir, rate ko na lang po sir if tama po ba yung mga pinagagawa ko. Yun lang po. Peace out.